sa inyong lahat. Ngayon po ay October 2, 2023, Lunes. At ngayon po ay ginugunita natin ang pinagdiriwang ang mga banal na anghel na tagatanod o guardian angel. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Zacarias chapter 8 verses 1 to 8. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumuhagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinilaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain sa silangan at kanlungan o kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. At ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lunes na naman po ngayon at dito po sa pambungad natin pa lang sa unang araw ay talagang punong-puno po ng pag-asa, punong-puno ng mensahe na talagang magpapalakas ng loob sa atin. Sa narinig nating pahayag mula sa aklat ni Propeta Zacarias na ito yung mga salita mismo ng Panginoon na nais niyang iparating sa mga Israelita na sabi nga po dito yung kanyang labis na kasiyahan na muling makabalik at manirahan sa Jerusalem, yung presensya na dahil nga nung panahong iyon ay talagang ang Panginoon ay nananatili. Ganun kahalaga po ang templo doon sa Jerusalem na naranasan ng mga sinaunang tao na kapag nandoon talaga sa loob ay nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Dahil dito, ito mismo yung kung narinig natin, dito mismo ay binigay ng Diyos ang mga instructions, gumamit siya ng mga tao para muling maitayo ang templo sa tulong ng mga hari noon na hindi man, bagamat sila ay mga hindi kabilang sa lahi na Israel ay naging kabahagi din ng pagtatayo ng templo. Dito, sabi nga po, makikita yung muling pagbangon ng mga Israelita. Makakabangon na muli, makikita na nila yung mga tao na nasa plaza, mga matatandang babae at lalaki nakatungkod pero naglalakad sa plaza at lansangan, mapupuno ng mga batang naglalaro, yung buhay na buhay na templo, buhay na Jerusalem. At ito naman talaga yung gusto rin natin na maranasan at gusto ng mga Israelita noon. Pero sa ngayon, sa panahon natin, sana po ay talaga nararamdaman pa ninyo ang presensya ng Diyos sa bawat pagdalo sa misa o pagpunta sa mga simbahan. Kaya nga sabi ko, lagi natin sana tumulong tayo na mapanatili ang kabanalan ng ating simbahan. Hindi ko alam kung anong dahilan ng iba kung bakit hindi na o ayaw na nilang magsimba, ayaw na nilang pumunta ng mga simbahan na kahit malapit lang sa kanila, ayaw. Pero hindi ko alam kung anong mga dahilan at kung bakit kayo nadi-discourage na magsimba muli. Hindi ko alam kung dahil ba sa pari, dahil ba sa mga naglilingkod, pero huwag natin kakalimutan na ang simbahan ay itinayo dahil gusto ng Diyos na meron tayong mapuntahan
na kung saan kung kailangan mo nang makausap ang Diyos, bagamat no, siyempre sa katisismo natin, ang Diyos pwede mong kausapin kahit saan, pero iba pa rin yung naroon tayo sa kanyang tahanan na tinatawag na nating simbahan. Kaya sana yung respeto, paggalang na nararapat ibigay sa simbahan, maging yung mga tamang pagkilos ay wag nating kakalimutan. Kaya minsan po no, nararamdaman natin na kahit matagal na tayo napalayo, nawala sa simbahan, pero gumagawa pa rin ng Diyos ng paraan para tayo ay makabalik. Kaya nga po, ngayon, ginugunita natin yung mga guardian angels natin. Totoo pong may angels at totoo mayroong anghel de la guardia ang bawat isa sa atin. Anghel na nagtatanod para sa atin upang kung nais natin na bumalik sa tahanan ng Diyos, sila ang gagabay sa atin para makita natin ang daan patungo sa Diyos. So, yung guardian angel, kailan mo ba huling kinausap yung guardian angel mo? Minsan habang tumatanda tayo, lalo din tayo nawawalan ng pagkilala sa mga anghel. No? Para bang ang mga guardian angels ay pambata lamang. Pero hindi po. No? Ang guardian angels ay talagang kapiling natin noon pa man at hanggang ngayon po, kahit na tumanda na tayo. Kaya samahan niyo po ako na atin po muling dasalin ang prayer to our guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat.